It's time to be fit and healthy dito po sa Pinoy MD. Happy and healthy Saturday morning. Ako pong inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. At mamaya, makakasama po natin ang pinagkakatiwalaang obstetrician gynecologist na si Dr. Q para syempre sagutin ang mga ipinadala niyong questions tungkol po sa inyong kalusugan. Abangan yan sa pagbabalik ng Pinoy MD. Dahil basta usaping pangkalusugan, ito ang legit. Ngayong umaga sa Pinoy MD, ang mga Pinoy nasa running era na nga ba? Bukod sa benepisyong pangkalusugan, sa pagtakbo, pwede mo rin daw makilala ang iyong the one? At ang aking partner sa radyo na si Igan, nakaranas ng hemorrhagic stroke. Ano nga ba ang kondisyong ito at papaano ito maiiwasan? Ang performance ng isang fire dancer na uwi sa aksidente nang kumapit ang apoy sa kanyang damit. Kuha ang viral video na ito noong nakaraang taon kung saan makikita ang isang fire dancer na unang binumog ang gaas tsaka bumuga ng apoy. Kasi alam nila na komedyante ako, kaya sila sa akin, kumpante sila sa akin nga, makukuha ko talaga yung prize na yun, ma'am. Ilang saglit pa, gumulong siya sa apoy. At ang kanyang damit, nagliyab. Kuha ito sa cheer competition sa kanilang barangay. Hindi ko talaga alam na yung damit ko, meron na pala siyang apoy. Kaya pala nag-iiyawan sila kasi may apoy na yung damit ko. At lumiling na lang ako sa semento at saka umubarin ko talaga yung panty ko, ma'am. Pagkatapos, kung hindi pa yun napatay yung apoy na yun. Pero ang ending, ang sakit na katawan ko sa sinalapnos talaga ako ng grabe. Ano nga ba ang dapat gawin sa ganitong insidente? As a first aider, as a responder, it is very alarming to us. Abangan mamaya! Samantala, narito muna ang ating obstetrician gynecologist na si Doc Q para sagutin na nga po ang ilang mga usaping pangkalusugan na ipinadala ninyo sa aming FB page. Good morning sa iyo, Doc Q! Good morning, Connie, at good morning sa mga kapusong kasama natin ngayong umaga. Eto na ang unang tanong, Doc Q. 16 years na raw na may ovarian cyst si Grace Villanueva. Ang tanong niya, bakit nga raw ba kasi nagkaka-ovarian cyst ang isang babae? Marami kasing dahilan, Grace, kung bakit nakakaroon ng ovarian cyst ang isang babae. No? At marami ding klase ng ovarian cyst. Merong benign, yung hindi cancerous, at meron ding cancerous na naging malignant din later on. So bakit nga ba nakakaroon ng ovarian cyst ang isang babae? Unang-una na dyan, ang pinaka-most common cause kung bakit nakakaroon ng ovarian cyst ang isang babae, yung tinatawag nating follicular cyst. Diba? Nangingitlog yung isang babae every month, pero hindi kasi nare-release yung itlog na yan sa ovaryo. At ito ay nakakaroon yung area na yan, nagkakaroon ng tubig, nag-iipon yung tubig doon at nagkakaroon ngayon ng follicular cyst. Pero ito ay nawawala within 8 to 12 weeks. No? Kung may cyst dyan na nagpe-persist more than that, baka iba na rin ang dahilan ng ovarian cyst na yan at kailangan masusuri din kung bakit nga ba persistent yung cyst. At usually kasi, pag tumatagal yung cyst na yan, lumalaki. Sa kaso mo, hindi kasi siya lumalaki, kaya pwedeng hindi naman galing sa ovaryo yon, pwede naman doon sa tabi ng ovaryo or doon sa tubo, yung tinatawag nating paratubal cyst. So, siguro kailangan ma-ultrasound ka uli, mapa-follow up yan, kung ito ba ay lumalaki o hindi, o kung ito ba ay may tendency na maging malignant later on. Mga Igan! Magandang umaga, mga Igan! Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa kanya? Siya lang naman ang gumigising sa atin kada umaga. Saksi! Siya rin ang saksi sa mga balita sa gabi. Mga Igan! What's up, mga kapuso? At pagdating sa may init na usapin, siya ang aking ka-one-on-one. Akala ko may ipa-flash ka ulit eh. Meron talaga. Meron. Ang aking partner sa radyo, ang naging isang iga ng bayan, Arnold Clavio. Pero nitong nakaraang buwan, ang ating tagahatid ng balita na si Igan, naging naman ng balita. Ating Igan, Arnold Clavio, matapos makaranas ng isang health scare noong June 11. Ibinahagi ni Igan na nakaranas siya ng hemorrhagic stroke. Ano nga ba ang stroke na kanyang naranasan?
at paano ito maiiwasan? Mamaya na yan. Sa kanyang Instagram account, madalas ibinabahagi ni Egan ang kanyang pang-araw-araw, Mga kababayan, pati na ang paglalaro ng golf. ready? Pero marami ang nag-alala nang mag-post siya noong June 11 tungkol sa kanyang kalusugan. Sa puntong ito, si Egan nagkaroon na pala ng hemorrhagic stroke. Pag hemorrhagic stroke, ibig sabihin may bleeding sa loob ng utak. So, pag nagkaroon ng bleeding sa brain, usually tatlong possibilities. So, tatlong B's. P is for blood, 2 is for blood vessel, 3 is for brain. So, una, yung blood, let's say mababa ang platelets, katulad sa dengue, pwede magkaroon ng bleeding sa brain pag sobrang baba. Or may problem sa pag-clot ng dugo. Blood vessel, ito yung most common. Pag may blood pressure na sobrang taas, minsan pumuputok yung malilit na ugat. Or kahit normal blood pressure, pero biglang tumaas dahil sa matinding stress. Or merong problema sa inborn na problem sa blood vessels. And last, sa brain, let's say merong stroke na nandun na may bumarang ugat, tapos biglang dumaloy ulit ang dugo, pwede magkaroon ng hemorrhagic infarct. Or kung may bukol, brain tumor. Sa interview ng programang Kapuso Mo, Jessica Soho kay Egan noong June 30, ikwinento ni Egan ang pangyayari. Nagdadrive raw siya pa uwi galing sa isang golf game. Bigla na lang lumamig to right arm ko. Malamig siya na mabigat. Hindi ko na matapakan yung brake and gas. Tumatagos yung paa ko. Maswerte raw at nakahinto pa si Egan sa isang gasoline station. Nanginginig na siya. Tapos lutang na siya. Tinignan ko yung sarili ko sa salamin. Tinignan ko tabingi mukha ko. Kasi ang nasa isip ko either stroke o heart attack. Dahil dito, pinilit daw niyang magmaneho at isugod ang sarili sa ospital. Nang sinuri daw siya sa ospital, dito na nalamang mataas pala ang kanyang blood pressure. Maya dumating na yung mga resident nurse tsaka yung doktor sa ER. Sabi niya, "Sir, ang BP niyo po is 220 over 120. Ayon sa eksperto, nasa 120 over 80 ang normal na blood pressure. Napag-alaman din ang blood sugar ni Egan, nasa 270 milligrams per deciliter. Na ayon sa eksperto, ang normal na blood sugar ay dapat ay mas mababa sa 200 milligrams per deciliter. Para sa mga gumagamit ng glucometer, importante tingnan yung values at yung measurement kasi pwede ma-misinterpret. Pag nakalagay na mmol, millimoles per liter, ang normal na fasting blood sugar ay para mas madaling tandaan between 5 to 6 millimoles per liter. Kung nakalagay milligrams mg per dl, milligrams per deciliter, ang normal, para mas madaling tandaan, 80 to 120. Ito matindi. Ang sugar ko raw is 270. Pag sobrang stressed or sobrang excited or sobrang pagod, pwedeng sobrang taas ng stress hormones, tataas yung blood sugar, tataasin yung blood pressure. Pag sobrang taas ang blood pressure, pwedeng pumutok yung ugat sa brain at magkaroon ng intracranial hemorrhage or intracerebral hemorrhage. At dagdag problema pag mataas yung blood sugar kasi pwede rin mas mamamaga ang hemorrhagic stroke. At nang sumailalim sa CT scan, dito na nalaman ang kanyang kondisyon. Nakita niya sa akin yung CT scan, sabi niya, may bleeding po kayo sa utak. Meron po kayong hemorrhagic stroke. Ang intracerebral hemorrhage ay ang pagdudugo o pagturugo sa mismong utak. So, delikado siya dahil ang paglaki ng blood clot or hemorrhage or hematoma sa loob ng brain ay maaaring ikamatay ng taong may stroke kung sobrang bilis at sobrang laki ang bleeding. Mga kapuso, maging maagap sa mga senyales ng stroke. Tandaan ang B fast. B, balance. I-check kung balanse ang pagtayo o paglakad. E, para sa eyes o kung lumalabo na ang paningin. F, para sa face drooping o
kung nakakaranas ng paglalaylay sa bahagi ng mukha. A para sa arm weakness o pamamanhid. S para sa speech difficulty o hirap sa pagsasalita. At T, time to call. Kung nakakaranas ng mga sintomas na ito, oras na para dalhin ang pasyente sa ospital. Sa kaso ni Igan, mabuti na lamang daw at nakapunta agad siya sa ospital at naagapan agad ito. Very good kasi parang alam ni Mr. Clavio yung BFAST kasi nag-check siya kaagad sa salamin kung mahina siya, kung may ngiwi sa mukha. So, the element of time. Nagpunta siya I believe nag-drive down siya from Antipolo sa nearest hospital. And sa hospital niya na-recognize kaagad na na-stroke siya. Nalipat siya kaagad sa nearest na stroke-ready hospital. Ayon sa eksperto, sa sakit na stroke, merong tinatawag na phasing o kung saan malalaman ang severity o kung gaano kalala ang stroke ng isang tao. Dito tinutukoy kung hyperacute, acute o chronic ito. May sinasabing hyperacute. Ito yung sinasabi ko kanina, less than 4.5 hours mula sa simula ng stroke. So this is the time na marami tayong pwedeng gawin para sa pasyente. Acute is lampas ng 4.5 hours hanggang 24 hours, 48 hours. So 1 to 2 days after na yun, acute stroke. Marami pa tayong magagawa para hindi mag-deteriorate or lumala yung condition ng patient na may stroke. Pag sinabing chronic, ibig sabihin luma na or matagal na. So more than 3 weeks old na, months old or years later. Pero maaagapan daw ang malalang stroke sa pamamagitan ng early intervention. Kaya paalala ng mga eksperto, importante ang oras kapag inatake ng stroke. So it's sabihin, the time na pumasok yung patient sa emergency room, that's the door time. So time. What time, what date. Mas maiksi yung agwat ng door to needle time, the better the chances mabuka yung pagkabara sa artery sa brain. Mas malaking chances na walang permanent damage. Ayon kay Doc, ang stroke kayang maiwasan. Do not or stop smoking kasi smoking is one of the causes of stroke and heart attacks. Kung meron kang high blood pressure, kailangan controlled. Normal dapat yung BP, kailangan i-monitor talaga yung blood sugar. Huwag nating hayaan tumaas kasi maraming complications on the long run. Sa ngayon, sumasailalim si Igan sa rehabilitation at physical therapy para manumbalik ang kanyang lakas para makalakad ng maayos. Managing stress. Kasi stress is one of the number 1 causes ng stroke across all ages. Kasi pag mataas ang stress, mataas ang blood pressure. Eat healthy, drink enough water, get enough sleep. Siguro yun ang pinaka-basic for everyone. Kasi para ayaw natin magka-stroke, everyone should not get a stroke. Ika nga nila, ang stroke, traidor. Walang pinipiling oras at lugar. Kaya laging paalala ng mga eksperto, maging alisto at pakinggan ang katawan. Kung may mga nararamdaman, dumiretso agad sa pinakamalapit na ospital. Back to Doc Q naman, 31 years old na raw ang ating kapuso at may 3 anak. Ang problema nga lang, nakaranas daw siya ng yellow nipple discharge noong una at nito lamang ay naging greenish naman. Clear naman daw ang ultrasound niya ayon sa doktor. Bakit nga ba kaya niya ito nararanasan, Dr. Q? Ang tanong mula naman kay Rochelle B. Importante, Rochelle, na magpatingin ka na sa doktor, either sa surgeon man o sa gynecologist muna para makita kung anong klaseng discharge yan. Kasi ang discharge sa isang babae, kung hindi siya gatas, ay hindi yan normal, no? Greenish or yellowish discharge, ibig sabihin noon, may infection dyan sa loob, or it could be a manifestation of a cancerous mass doon sa loob na hindi mo pa nakakapa o hindi pa siya nakikita. So kailangan either ma-ultrasound ka, breast ultrasound, or mammogram para malaman kung ikaw ba ay may mass doon sa loob ng suso o di kaya ay mayroong infection lang. No? So kailangan magpatingin ka muna sa doktor. Sa usaping pangkalusugan, dapat laging updated. Kaya naman, pasadahan na po natin ang mga latest health updates sa bansa. Tag-ulan season na, handa ka na ba? Ang Department of Health handa na sa tinatawag nilang wild o waterborne illness, influenza-like illness, leptospirosis at dengue monitoring. Ang
Ang leptospirosis ay ang bacterial infection na nakukuha sa mga ihi o dumi ng daga na maaring mapasama sa baha, lupa o taniman. Umabot na sa 878 leptospirosis cases ang naitala nitong June 15, 2024. Kalahati man ito ng naitalang 1,769 cases noong nakaraang taon sa parehong panahon. Paalala ng DOH, patuloy pa rin mag-ingat sa banta ng leptospirosis. Iwasan ang paglusong sa baha at kung hindi may iwasan, gumamit ng bota. At agad hugasan ng malinis na tubig at sabon ang katawan. Paalala rin ng DOH sa mga lokal na pamahalaan, i-declog ang flood drain at magpatupad ng rodent control. Samantala, ang panawagan ngayong buwan ng Hulyo, nutrisyong sapat para sa lahat. Sa ika-50 taon ng pagdiriwang ng Nutrition Month, nananawagan ang National Nutrition Council na suportahan ang Philippine Plan of Action for Nutrition 2024 to 2028. Layo nitong sugpuin ang tinatawag na triple burden of malnutrition. Ito ang undernutrition, overnutrition, at micronutrient deficiency. Makikita ang undernutrition sa mga kaso ng stunting o pagkabansot, wasting o masyadong mababa ang timbang para sa height, at underweight o kakulangan sa timbang base sa edad nito. Binibigyang atensyon din ng mga kaso ng overnutrition sa mga taong overweight o obese, pati na ang mga kulang sa nutrisyon gaya ng vitamins A, iron at iodine. Paalala mga kapuso, healthy diet is the key. Piliin ang ating mga kinakain at tandaan anumang kulang o sobra ay nakasasama. Sobrang mahal, yan naman ang hinaing ng mga nagpapadialysis. Kaya naman, itataas na ng PhilHealth ang package rate para sa hemodialysis at ancillary services gaya ng access insertion at blood products. Good news ito, lalo pat bukod sa sakit, gastos ang kalaban ng mga kapuso nating dialysis patients. Mula sa 2,600 pesos per session ay itinaas na ng PhilHealth ang package rate para sa hemodialysis sa 4,000 pesos per session. Aprobado rin ang hiwalay na bayad sa catheter insertion at blood transfusion. Alinsunod ito sa sinabi noon ni President Ferdinand Marcos Jr. na gawing libre ang dialysis sa mga Pilipino. Aakalaing ubo o pagkatinang lalamunan. Nako, ingat mga kapuso! Naitala na sa bansa ang kaso ng streptococcal toxic shock syndrome. Isa itong bacterial infection kung saan maaring mamaga ang bahagi ng lalamunan ng isang tao. There is this form of infection that involves the skin and soft tissue. Ibig sabihin sa balat, no? Mag-umpisa sa balat, and then it can cause a severe form of skin infection. Nasa 30% ang mortality rate o tsansa ng pagkamatay ng isang taong infected ng bakteryang ito. Maari ding mamatay sa loob ng 24 oras matapos magsimula ang sintomas nito gaya ng lagnat, pananakit ng katawan, panghihina, pagsusuka at hirap sa paghinga. Mas pinag-iingat dito ang mga may mahihinang resistensya, matatanda at may mga diabetes at kidney failure. Kaya mga kapuso, ingat-ingat at sakaling makaranas ng sintomas, agad na magpakonsulta. At yan ang ating latest health updates ngayong buwan. Laging tandaan mga kapuso, basta usaping kalusugan, dapat updated ka. Samantala, back to our Facebook question, Dr. Q, 30 years old na raw siya pero never pa raw siya nagkaroon ng menstrual period. Naku ha, sinasabihan daw siya na baka mawalan na siya ng matres. Ano raw ba kaya ang ibig sabihin nito, Doc? Tanong yan ni M. Lumibaw. Dalawang klase kasi yung amenorrhea o pagkakawala ng regla sa isang babae na may tinatawag tayong primary amenorrhea at yung secondary amenorrhea. Yung primary amenorrhea ay talagang hindi pa siya nireregla kahit minsan. Yung secondary amenorrhea naman ay nireregla na siya noon and then bigla na lang tumigil yung kanyang regla. Sa kaso mo, M, ikaw ay mayroong primary amenorrhea. Ano nga ba ang dahilan ng primary amenorrhea? Unang-una, pwede mga congenital abnormalities, wala kang matres, hindi nag-develop yung matres mo, or walang nag-develop na vaginal canal sa katawan mo. No? Kaya sa ganon, ay hindi ka talaga makakaroon ng regla. Pangalawa, pwede ring may matres ka, may ovaryo, pero sarado yung hymen, so hindi nakakalabas yung dugo
tuwing ikaw ay nireregla buwan-buwan. Pero ito kasi ay may simptoma din na maramdaman ng isang babae. Unang-una, may bukol na lumalabas sa puwerta na medyo bluish yung kulay, na medyo makintab. Na ibig sabihin noon, yung membrane na yan ay hymen yon, napupuno na ng dugo doon sa vagina kasi hindi nga naman lumalabas. At itong dugo na ito ay pwede ring bumalik doon sa matres, maiipon yung dugo sa matres, lalabas doon sa tubo at pupunta doon sa pelvic cavity. So ito ay tinatawag nating imperforate hymen. Pero usually naman kasi pag imperforate hymen, nadadiagnose ito mga 2 or 3 years after na dapat nakakaroon na ng regla yung isang babae o yung tinatawag nating menarche. So sa edad mo 31 years old, malamang hindi ito imperforate hymen. So makikita yan ng doktor kung ito ba, kung patent ba ang vaginal canal mo, at saka kung patent man yan ay kailangan sigurong ma-ultrasound ka para makikita nila doon sa loob kung normal ba yung matres mo, may ovaryo ka ba. So para sa ganon ay matitingnan natin kung paano natin i-manage yan, depende doon sa findings. Sariwa pa ang mga sugat sa katawan ng fire dancer na si Rafi. Nagasugat ako, ma'am, at saka nagkalapno sa aking katawan kasi yung unang ginawa ko na fluid na yun ay okay lang siya na higaan ko pa siya. Pero yung pangalawang ginawa ko na gas, hindi na pala pwede yung gas at saka fluid ay hindi na pala pwede na magano ka yung higaan mo. Yun, kaya dumapot siya sa aking damit. It's a corrosive. Pag sinabi natin corrosive, medyo matapang. Diba? Yung mga hydrocarbons na kung tawagin natin like yung mga gasoline, fuel, that could affect our internal organs. Kasi pwede siyang ma-absorb ng body natin. Pwede silang magkaroon ng mga lung complications, pwede silang mag-vomiting, pwede silang mag-diarrhea. Nagtamo ng second-degree burn si Rafi. Ito yung uri ng paso kung saan ang apektado po ay ang epidermis at dermis layer ng ating balat. Hindi natatanggal na yung balat or sumasama na yung balat or nagpo-form siya ng wheal or yung sinasabi nga natin na nagtutubig. So part na siya ng second-degree burn or yung partial thickness burn. Nanalo nga sa kompetisyon, olats naman daw sa gasto sa pampagamot. Higit 2 dekada ng fire dancer si Rafi. Isa lamang daw ito sa mga aksidenteng hindi niya naiwasan. Mga kapuso, ang fire accidents pwede ring mangyari sa ating bahay. Kung mapaso naman sa pagluluto, tubig is a big deal. Ilagay agad natin siya sa running water. Diba? Or yung sa mga faucet, sa mga gripo, mas maganda kasi na binababad natin sila or pinadadaanan nila sa natin sila ng tubig. Si water is nabibigay ng cooling effect. Huwag agad gumamit ng alkohol. Kung hindi natin sure kung sila ay may mga maliliit na sugat, ano yung pwede nila matamo doon sa burning na yun. Kung yan ay lalagyan natin ng alcohol, pwedeng mas makadagdag siya ng pain doon sa burning sensation. Hindi rin safe ang pagpapahid ng toothpaste. Ang toothpaste may contain siya ng mga different chemicals na pwedeng makapag-irritate doon sa skin natin. Lalo na tayo ay may mga open pores. Kung magtamo naman ang second-degree burn o nagtutubig na lapnos, dapat hindi natin siya pinuputok yung tubig niya o yung pagtutubig niya. Bakit? Kasi yung tubig na yun, nagsiserve siya as cooling effect doon sa injury. So, ibig sabihin, yung katawan natin, nagbibigay ng first aid management doon sa injury. So, kapag pinutok kasi natin siya, pwede siyang ma-infect kasi magiging open wound na siya or pwede na siyang pasukan ng mga bacteria. Si Rafi naman, natuto na raw. Dapat, before mo yung gagawin, mag-isip-isip ka talaga na ano ang gagawin mo kasi hindi mo talaga alam yung disgrasya eh. At makalipas ng ilang buwan, si Rafi tuloy pa rin sa pagpe-perform. Wow! Gumagamit na rin daw siya ng apoy pero ngayon, iba yung pag-iingat. At sinisiguro niyang walang madidikit na anumang damit kapag gagamit siya nito.
Every time na na-performance ako, double ingat na po ako na di na mauulit yung nangyayari sa akin sa nakaraan na napapasok ako at nasusunog yung balat ko. Tandaan mga kapuso, hindi dapat isinasantabi ang kaligtasan sa lahat ng oras. Para ang naglalagablab na peligro ay maiwasan. And here's our last question, Dr. Q. Mula naman kay Rhea Magtibay, 1 year at 5 months na raw siyang hindi nagkakaroon. Normal lang ba ito, Dr. Q? Sana, Rhea, binigyan mo kami ng impormasyon kung ilang taon ka na, ilan ang anak mo, o kung ano ang body build mo, kung ikaw ba ay normal weight, overweight, obese, or underweight. No? Kasi ito yung mga factors kasi na pwede maging dahilan kung bakit ikaw ay nawawalan ng regla ng ganun katagal. Pero kung ikaw ay nasa past 40 na at ito na yung cycle mo at wala ka ng regla, so ibig sabihin noon, nag-menopause ka na. No? Kasi ang menopause ay dinidefine natin yon na 1 year na dire-diretso wala ka ng regla. No, pero kung may mga on and off na bleeding ka pa between those months, then ibig sabihin noon, nasa perimenopausal period ka lang. No, ngayon, kung hindi ka pa menopause, lagyan natin less than 40 ka pa lang, no? Pwedeng may mga hormonal problems dyan. Kung nag-weight loss ka, yung abrupt weight loss or abrupt weight gain, nagkakaroon ng hormonal imbalance, pwedeng hindi ka rin rereglahin. Kaya importante na magpatingin ka sa gynecologist mo para ikaw ay gawan ng mga tests para makita kung ano yung dahilan ng pagkakawala ng regla mo ng ganon katagal. Thank you so very much, Dr. Q, sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kapuso. Ipadala nyo lamang ho ang inyong mga tanong sa ating Facebook page. And who knows, baka next week tanong nyo na ang aming mabasa. Di raw mahal magpaka-fit and healthy. Pinoy MD team, asa na po kayo? Okay lang talaga ako. Okay. Dahil kung gustong maging aktibo, libre lang naman ang pagtakbo. Sabi nga nila, kailangan nating maging good health habang tumatanda tayo. So, I'm 57 years old. Nag-first run ako nung April lang. Gusto ko pag nasa 50s, 60s ako, tumatakbo pa rin ako. Dahil ang running, mainam hindi lang physically, kundi pati na rin mentally at socially. Hindi ko lang kung sasama ba ako sa group na yun. Medyo fast-paced. Joke lang. May sense of community talaga na tuwing run mag-enjoy ka din. There's something to look forward every weekend. Mas napapadali at hindi nagiging boring yung running. Dito nakamit din ako ng new friends, so it really helps to run with the community. Ayon sa World Health Organization, 45.5% daw ng mga Pinoy ang walang sapat na ehersisyo noong 2022. At isa na ako doon. Kaya naman, running era, let's go! In the running era na nga raw ang mga Pinoy. Alas 5 pa nga lang ng umaga, naabutan na namin ang running club na ito na nagpapa-warm up. At pagdating sa takbuhan, hindi magpapahuli riyan ang ating nurse ng bayan. Nurse Abby, makitakbo ka na nga dyan! Ano po ba ang tamang warm-ups before tayo mag-run? Gusto natin na dynamic yung warm-up natin. Kasi yung running, dynamic siya na sport. Una, gagawa tayo ng lunges. Right? So, right leg muna tapos left. So, 1, 2, susunod, gusto ko gawin yung high knees. So, high knees, ganito lang yan. So, may hingal ka dito, pero maganda warm up to. Para pag tumatakbo ka, diba, ready na yung puso mo. Gaano ako katagal to, sir, ginagawa? Ito, mga 20 seconds lang. So, okay na tayo. Medyo matagal natin ginagawa. Susunod dyan yung butt kicks. So, same concept lang, pero sa likod naman. So, same thing din, para sa puso din to. So, ganun din. 20 seconds, para ma-warm up lang yung legs, pati yung heart natin. Okay. Okay, susunod natin hamstring scoops. Hamstring. So, tataas mo na yung heel mo and scoop down. So, para yung legs natin gagawin natin yun. Yun. So, mga 6 per leg, pwede na yun. Yung warm-up kasi, kinokondisyon niya ang ating puso, ang ating blood vessels, and ang ating mga muscles para hindi siya magkaroon ng soreness afterwards.
Habol tayo ngayon sa runner kasi medyo lahat tayo. Oh my God. For the run ng nurse ng bayan. Alam niyo ba na ang pagtakbo daw ay nakaka-improve ng cardiovascular endurance at lung capacity ng tao? Nakakatulong rin daw ito sa cognitive function, kagaya ng memory retention at attention span. Sa pagtakbo ay nakakapag-prevent din ng osteoarthritis ng isang tao, ayon sa physical rehabilitation expert na si Dr. Hubert Ko. Pag kayo ay tumatakbo, pinapalakas po nito ang mga buto natin, pinapalaki ang muscles, and number 3, pinapababa yung mga body fat amount natin. Kaya ba? Oo naman. Oo nga. Pero hindi lang daw basta-basta pagtakbo ito ha. Mahalaga raw kasi na matutuhan ang proper form sa pagtakbo para masiguro ang effectivity ng workout na ito. Pag tumatakbo tayo, ayaw natin na yung talbog pataas. Gusto natin, we drive ourselves forward paharap. Ayaw natin sobrang talbog natin pag tumatakbo kasi nakakasayang ng energy yan. Pataas yung takbo. Gusto natin paharap, pa-forward. The recommended running time, whether it's moderate intensity or high intensity, it's about 60 minutes per day. Between 6 years old to mga more or less 64 years old, allowed naman po sila tumakbo as long as there are no medical contraindication or underlying medical problem. Huwag takbuhan ng ating responsibilidad. Ay, itakbo na lang natin yan para mapanatiling healthy ang ating katawan. Baka pagtakbo na nga ang para sa inyo. Bukod sa mental and physical benefits, may social benefits din daw to. Ang ilan nga daw nakakakilala ng the one? Health goals? Let's go! Running joke na nga raw online. Goodbye dating apps. Hello, running clubs. Sana all. Hello po. Parang couple kayo. Actually, yes, magjowa. Wow! Kasi sinasabi nila ang running daw ay parang ang nagiging way para makamit ng mga bagong tao. For love ngayon. Fitness ang motivation eh. So bonus na lang yung friendships, relationships. Yes, dito kami nagkakalala and interesting lang for me that we have the same fitness goals. Tumakbo to start the day right dahil baka tulad ni Audrey, dito nyo na rin makilala si Mr. Right. Hi guys, I'm Joe. And I'm Audrey. Nagkakilala kami sa isang run club. Nag-start kami mag-connect by becoming friends. Yun, sabay din kami pumasok sa run club. And then, nagbubudulan kami sa isang brand ng sapatos. Bumili siya, and then, uy, sabi ko, nabudol ka na rin. Welcome to the club. Nagkakwentuhan kami, ganyan, napalalim. Yung goals namin sa fitness, sobrang align in other aspects in life. Ayon kay Doc, mayaman daw sa benepisyo ang pagtakbo. It also increases dopamine, which is a happy hormone, so it actually improves sense of well-being. For me, mas mental clarity yun na bibigay niya sa akin. Also yung sense of accomplishment kapag nakatapos ka ng isang workout or ng isang run, parang you feel better. When you feel good, you also look good. Running is my solitude. It gives me peace, it gives me tranquility. Whenever na overwhelm ako sa problems or challenges or anything na negative, tumatakbo lang ako. Para kina Job at Audrey, mas nakaka-motivate daw kung marami kayong tumatakbo gaya sa running clubs. Fulfilling, satisfying, tapos for example, may nakita ka na struggling, pwede mo siyang tulungan. Parang win-win situation din siya. Na-enjoy namin yung community, yung atmosphere, yung environment, and yung connection sa isa't isa, lalo na kapag same kayo ng goals ng mga kasama mo dun sa running community. Pero teka, pagdating sa pagtakbo, marami tayong nakalakihang paniniwala riyan. Nurse Abby, alamin mo na nga kung anong mga yan. Ay, ang init. Pwede bang maligo? Doc, totoo ba na pwedeng maligo pagtapos mag-jogging? Hindi ba ako mapapasma? There's no such thing as pasmado. Hindi po siya clinically proven. Doc, totoo ba na bawal daw tumakbo pag kakakain lang kasi baka daw magka-appendicitis? Appendicitis actually is not caused by running after eating. Most of the time, pinaka-common cause yan is actually a bacterial infection po.
Doc, totoo ba na nakakasira daw ng tuhod ang pagtakbo? Ang pagtakbo ay actually nakakatulong to prevent the occurrence of osteoarthritis, especially sa knee. Pag tumatakbo po kayo, ay kumakapal po yung cartilage, bumabagal ang progress ng osteoarthritis po. Doc, totoo ba na hindi daw kailangan ng strong upper body pag tumatakbo? There are muscles sa upper body, yung mga muscles na paghinga natin, and especially yung core natin, kailangan natin siya palakasin to avoid mga low back pain, slip disc, other kinds of injuries. Ilan lamang yan sa mga binigyang linaw ni Doc, pero paalala ng eksperto, importante pa rin obserbahan ang reaksyon ng ating katawan kung susubok tumakbo. Natapos na ang 10-kilometer run ni Nurse Abby kasama ang 5 AM gang. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Kaya naman time for cool down. So ang cool down, bine-prevent niya ang pangbagsak ng BP mo agad-agad, and actually pine-prevent niya yung paghilo ng pasyente after engaging into sports. Huwag takbuhan ng mga problema. Tumakbo lang tayo para mas masaya. Alam niyo ba na running era daw natin tong mga Pinoy. Ang goal, maging happy and healthy. Mga kapuso, laging tandaan, ang kalusugan ay ating kayamanan. Para sa mga health tips mula po sa ating mga eksperto, i-follow na ang Facebook page ng Pinoy MD at GMA Public Affairs. Mag-subscribe na rin po sa GMA Public Affairs YouTube channel. Samantala, nakaisang oras na naman tayo ng mga makabuluhang kwentuhang pangkalusugan, mga kapuso. Kaya kami magpapasalamat na sa lahat po sa inyong gumising ng maaga para syempre tumutok sa amin this Saturday morning. And of course, I hope na inspire ho kayo maging fit and healthy. Hanggang sa susunod na Sabado, mga kapuso, magkita-kita pa rin tayo muli, 6 to 7 AM, dito pa rin po sa ating Kapuso Network. Ako po si Connie Sison na nagpapaalala, iisa lang po ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman ang inyong obstetrician gynecologist, si Dr. Q. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo. At ang inyong kalusugan ang laging #1, dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan. Ito po ang Pinoy MD.